Guys, ito po para sa lahat ng mga OFW sa New Zealand, Australia, Canada, at UK. Kung nasa bansang New Zealand ka, Australia, Canada, or UK, kung working ka, student visa ka, or mag-a-apply ka ng permanent residency, nire-required po ng immigration na kumuha ng English test o yung tinatawag po ng PTE. Kung nasa New Zealand ka or Australia, ang kukunin mong PTE is PTE Academic. Kung nasa Canada ka naman, ang kukunin mo is PTE Core. Kung nasa UK ka naman, ibang PTE rin ang kukunin mo. So dahil nandito po tayo sa New Zealand at nag-apply tayo ng permanent residency, sinabi ng immigration na kailangan kong kumuha ng English test. I-share ko lamang sa inyo guys yung kaalaman ko tungkol sa PTE Academic para magkaroon kayo ng idea. Kasi mahirap pag nag-ulit kayo ulit. So bago tayo mag-book ng exam ng PTE, alamin muna natin kung anong exam ang i-take natin. Pag nag-take po tayo ng PTE exam or English test, hindi po mawawala dyan yung speaking, reading, writing, at saka listening. So, kailangan po natin ng konting review, magbasa-basa, i-practice po natin yung sarili natin kung paano magsalita ng English. Kung sa tingin mo kaya na ng sarili mo na mag-take ng exam ng PTE, pwede ka nang mag-book or kumuha ng slot para sa yung exam. Paalala ko lamang guys, pag nag-book kayo ng exam ng PTE, kailangan yung mga information nyo is tama. Kasi nung una guys, nung unang book ko, pagdating ko sa registration, nandun na ako sa school, hindi ako tinanggap kasi yung pangalan ko is kulang ng middle name. So, yung binayad kong una, napunta lang sa wala. Tapos, nag-book ako ng another exam. Kaya paalala ko lamang sa inyo guys, yung mga information nyo, i-double check nyo po. Kasi doon po sa website ng PTE, pag nag-register po kayo or nag-sign in, maka-confuse po kayo eh. Kasi yung given name, tsaka middle name, magkadugtong pala yun. Doon ako nagkamali. Ang binayaran ko pala guys sa PTE exam ko is 475 NC dollar. So dahil na-failed ako nung una kasi mali yung information ko, nagbayad ako ulit ng 475 NC dollar. Ito rin guys, paalala ko sa inyo, bawal malate kahit 1 minuto. Hindi na kayo papasukin ng school. For example, ang oras ng exam mo is alas 8. Kailangan 7:30 na doon ka na kasi 30 minutes before your exam, dapat nandun ka na kasi meron pang registration. Kaya dapat po, wag po kayong darating ng eksaktong 8. Kasi pag eksaktong 8, papasok na po para mag-exam. So, kailangan po advance po kayo kasi may registration po yan. Matagal po yung registration. So, kailangan po hindi kayo malate, kahit 1 minuto man, 2 minuto. Pag na-late po kayo, hindi na po kayo tatanggapin. Ganun po kahigpit. Kailangan po pakinggan nyo kung ano yung sinasabi ng admin. Tips ko sa inyo guys, kung magte-take kayo ng exam ng PTE, kung napapanood nyo ang video na ito, kailangan guys, read aloud. Yung buong-buo mong nasasabi yung isang word, yung parang hindi mo siya kinakain. Kaya kalmado ka lang pag nagbabasa ka. First question po doon is reading. Marami yung reading. So, kalmado ka lang. Parang normal ka lang nagsasalita ng English. Pero bago mag-start ng exam, kailangan mong introduce yung sarili mo. Pero walang score yun. Pagkatapos mong ma-introduce yung sarili mo, start na ng exam mo, tuloy-tuloy na po yun. Huwag ka muna magsasalita kung hindi pa natatapos yung nagsasalita sa computer. Kasi sasabihin naman dun may instruction naman dun. Pagkatapos mo pakinggan yung sinasabi ng computer, magsalita ka after the beep. Ang sagot mo minsan 30 seconds, 40 seconds, ganun. Kaya kailangan yung isip mo, alam mo na kung ano yung sasabihin mo. Okay lang mali-mali, basta meron kang masabi. Wala kang dead air, at saka kailangan meron kang masabi. So yun guys, sa awa ng Diyos is nakapasa tayo. Ang PTE exam po kasi is kailangan yan sa bansang New Zealand kung mag-a-apply ka ng permanent residency. Kailangan din yan sa Canada, Australia, at saka sa UK. So yun guys, sana nakakuha kayo ng konting tips tungkol sa exam ng PTE. Sana ang video na ito is nakatulong sa inyo. Ako nga po pala ang inyong lingkod guys, Dwayne C. Fernandez po, isang OFW advocate.